Si Acosta hindi board passer pero sumasahod ng 100,000. Ito naman si Ortorio, holding 2 master degree, studied in Ateneo, sumasahod ng between 180,000 to 190,000. During the Senate trial ng impeachment, ang mga sagot nila, wala silang alam. Wala silang alam. Nakapirma sila lahat sa certification, sa lahat ng dokumento. Pareho silang nakapirma, pero pareho silang walang personal knowledge. According to them, wala silang personal knowledge kung paano in-implement, ginastos ang pera ng taong bayan. Hindi po yan pera ni Sara Duterte. Which is, obligasyon po nila na alamin, kontrolin, pangalagaan ang pera ng taong bayan kung paano ito gagastusin. 122 million for medicine. Naramdaman ba? Nakita ba natin? Meron bang programa ganon? Ito daw ay para sa mga informant na binigyan nila, instead na medicine ang ibibigay, ay ang ibinigay daw nila pera dahil sila na lang daw, yun na lang daw mga informant ang bibili ng gamot. Merong ganun. Ang ibabayad mo sa mga informant, ang hinihingi daw nila is gamot. Ngayon, ang ibinayad nila pera dahil nga daw, yun na lang daw mga informant ang bibili ng gamot. Yan po, it's run to 9 months. 9 months, tig for 40 million po. Nag-run po yan for 9 months, every 3 months. Isipin nyo. Yan pong 122 million is para po dun sa surveillance ng mga informant na ang hiningi is gamot, pero sila na lang daw ang bibili ng gamot. At pumayag naman sila, which is alam naman po nilang irregular. Itong dalawang government official na ito, si Acosta 100,000 monthly, itong si Ortorio is ang salary is 180 to 190 monthly. Pero hindi nila ginagawa ng maayos ang kanilang trabaho. Or sadyang matagal na kasi nilang ginagawa sa Davao. Sanay na sila. Alam na nila ang kalakaran. Saan ka nakakita ng isang vice presidente na kauupo pa lamang at meron ng tangka agad sa buhay niya, nag-request ng confidential fund pambayad sa sa surveillance, sa tree planting, kailangan bago dumating si BP Sara, clear na ang area, surveillance, at ang hiningi ng mga informant na yan ng mga tao na yan doon sa ginawa nilang surveillance is gamot. Pero ang request nila, instead na gamot, ibigay na lang sa kanila yung pera at sila na ang bibili ng gamot. Diba? Puro kalokohan. Only first time in the history na ang vice-presidente, ang daming kinakaharap na kalokohan, ang daming kinakaharap na pandarambong. Harap-harapang panloloko, harap-harapang pandarambong, pagnanakaw sa kaban ng bayan, ni walang maipalad na dokumento, puro acknowledgement receipt, walang sales invoice, walang official receipt, lahat pagtanggap. Tapos ang mga tumanggap pa, mayroong chichirya, may pagong, may pusa, at kung ano-ano pang kabastusan na pangalan, kagaya ng maluwang. Kayo na po ang humusga.